Magandang hapon po sa inyo. Sa iba naman magandang umaga po. Kung ano na lang yung sitwasyon nyo po. Ako po si Madam Mamay, ang inyong tarot guide na lagi nyong matatagpuan sa TikTok Live. Parang may mga tanong tayong nasasagap ha. Ang mga tanong na to, ano ang naghihintay sa paghihiwalay ninyo? Ito'y para sa mga naghiwalay, umalis, mga lumayo, no, mga nagkaroon ng mabibigat na ano ang naghihintay sa paghihiwalay niyo. Tingnan natin, ha. Kailangan ng magising, no, sa katotohanan. Kailangan ng pahira ng mga luha, yung mga kirot. Ito na po, ha, ito na ang energy, hawak ko na. Ano ang naghihintay sa paghihiwalay nyo? The Hierophant, the Devil, no? Ano ang naghihintay, no? Seven of Cups, King of Pentacles, the High Priestess, at Five of Wands. Ito yung mga yung mga may relasyon, ha. May mga relasyon na may katagalan, no, may mga sandaling relasyon, no, na talagang masasabing relasyon. Dito si High Priest, the Hierophant, no. Dito sinasabi ng energy mo na ikaw yung tipo ng tao na talaga marunong umunawa, marunong umintindi, no? Good in understanding ka, no? Parang sa lahat kaya mong intindihin, no? Pati yung mga pagkakamali, iniintindi mo pa rin, no? At habang nakikita ko na tumutulo ang luha mo, no? Na talagang andito yung mga kirot sa puso, no? Na andito rin yung kahinaan mo, no? Kahinaan sa relasyon na to, no? Na parang dumating ka sa punto na parang nakakaranas ka rin ng ng rebellion, no? Parang gusto mong gumanti, no? May mga intention ka na gaganti ka, no? May mga intention na kung ito yung energy mo, no? Ito'y para sa iyo, no? At ito po, no, si the Devil, no, na nagiging dahilan ng iyong ng iyong temptation, no, ng mga tukso, no, dahil sa paghihiwalay ninyo, no, ay nagkakaroon ka ng mga idea, no, kung ano ba ang mangyayari kapag kayo po ay nagkaroon ng paghihiwalay. Makakabuti ba ito sa iyo o makakabuti ba sa kanya, no? Ito yung mga intensyon na talagang nasa isip mo at nagiging dahilan, no, ng hindi mo pagkakatulog, no? Nagiging dahilan ng stress, maraming stress, anxiety na nararanasan mo ngayon. At dito rin po yung Seven of Cups, no, na nagpapakita no, sa Seven of sa Seven of Cups, no. Sa Seven of Cups, ito yung mga emosyon, no, na parang doon sa paghihiwalay nyo, no. Sa paghihiwalay nyo, no, nararamdaman mo doon yung parang mas gusto mo nang mag-move on, no. Parang gusto mong mag-move on, pero marami kang tanong sa sarili mo, no. Ano ang mangyayari, no? Ano ang naghihintay, no, sa paghihiwalay niyo? Kasi matagal kang parang umasa, matagal kang nakadepende, no? Parang lahat ata ng gagawin mo parang sa kanya mo idinepende, no? Parehas po 'to ng energy, ha, masculine and feminine, no? Kaya sinasabi po dito, no, na talagang andun yung pagiging patas mo, no, sa lahat, no, kahit na dumating kayo sa puntong naghiwalay kayo, no? Parang lagi ka pa rin nagmamalasakit at umiintindi sa kanya, no? Parang iniisip mo pa rin kung ano ang maghihintay sa inyo, no? Sa paghihiwalay niyo, no? At dito, no, parang sinasabi, pinili niyo yan, no? Pinili niyo yung desisyon na yan na kayo'y maghiwalay, no? Kahit
wala kayong mga idea kung ano ang nasa future ninyo dahil sa paghihiwalay ninyo, no? Nadadanasin nyo yung mga sitwasyon na parang mabibigat, no? Kasi first time na mangyayari sa buhay ninyo na maghihiwalay kayo kahit nagkakaroon kayo ng away bati na sitwasyon, no? Mas madalas nag-aaway kaysa bati, no? Mas madalas na nagtatalo kahit simpleng pagkain lang ay pinagtatalunan, no? Na kahit magkasabay kayong nanonood ng TV ay talagang nag-aaway kayo. No, parang para kayong mga aso at pusa, no, na talagang walang sistema ang inyong relasyon, no? Kaya dumadating sa punto na nagkakasakitan din paminsan-minsan. Yun yung pinakamatitinding pagtatalo na nararanasan nyo sa relasyon nyo, no? Dito po no si King of Pentacles, no? Si King of Pentacles, no? Na nagsasabi, no, na kayo, no? Nanindigan kayo na maghihiwalay kayo, no? At parang ito yung first time na parang mangangapa kayong parehas, lalong-lalo ka na. Mangangapa ka kung saan ka magsisimula, anong mangyayari sa'yo, anong mangyayari sa mga sinimulan nyo, no? Parang ito yung mga marami kang tanong, no? Maghihintay, anong naghihintay sa paghihiwalay nyo, no? Ito yung mga sitwasyon na parang gusto mo namang mag-umpisa, no? Parang gumugulo ang isip mo, gusto mong magnegosyo, gusto mong mag-abroad, gusto mo ng maraming bagay na gustong subukan, no? Kasi hindi mo talaga alam kung ano ang naghihintay sa inyo, no? Kung ano ang naghihintay sa paghihiwalay nyo. Dahil nga, lagi kang nakadepende, no, kay King. Laging nakadepende kay Queen, no? Kaya parang wala kang kayang i-ano sa sarili mo, no? Kaya dumating ka sa panahon na talagang umasa ka sa kanya, no, sa lahat ng oras, no? Kaya dito sinasabi, no, na sa High Priestess na talagang ah, yung connection, no, yung connection ninyo ay talagang naging imbalance, no, na hindi naging tama. Dahil doon sa panahon na kayo'y magkasama, no, parang wala kang idea, no, parang nakalimutan mo na rin pati ang sarili mo. Nakalimutan mo nang ayusin ang sarili mo, nakalimutan mo na kung sa babae, no, parang nakalimutan ng magpagupit ng buhok, nakakalimutan ng maglagay ng lipstick o magsuot ng magagarang damit, no? Pero kung lalaki naman, no, parang sa lalaki na pinabayaan yung sarili na lumaki na lang yung tiyan, no, na parang stress na stress dun sa sitwasyon na ah, pinagkasadla ka, no? Doon sa isang relasyon na yon ay talaga namang nagsuffer siya ng maraming taon, no? Maraming panahon na talagang kahit sinisigaw-sigawan na siya, tinatanggap niya pa rin yung trato na yun, no? Pero dumating yung panahon na talagang napagkasunduan ninyo na kayo na ay maghihiwalay, no? At hindi nyo alam kung ano ang naghihintay sa panahon ng inyong paghihiwalay na talagang para kayong nangangapa sa dilim, no? Nangangapa na walang guide, no? At dito sinasabi pa rin na sa Five of Wands, no, na talagang yan ang nakita ninyong solusyon sa relasyon ninyo, no? Yan ang nakita ninyong solusyon sa relasyon ninyo. Ano ang naghihintay sa paghihiwalay ninyo? Na magkakaroon kayo ng kapayapaan, no? Magkakaroon kayo ng katapusan ng lahat ng pag-aaway ninyo, no? Na parang konti na lang ihahagis mo na yung hawak mo para sa kanya. Yung galit na parang hindi natatapos, no, na nauwi ang relasyon ninyo sa samot-saring problema, no? Samot-sarong problema na talagang dinibdib, no, sa puso. Yung parang nakalimutan niyo na yung pagmamahalan niyo, no? Kaya dumating kayo sa panahon na kailangan niyo na maghiwalay. Kailangan nang magkaroon ng bago, no? At ano nga ba, no? Ano ang naghihintay sa paghihiwalay niyo? Hmm? Page of Wands, no? Sinasabi dito sa Page of Wands, no, na kayo ay tiyak na at napagkasunduan na ninyong maghiwalay, no? Parang dumaan kayo, no? Pero ito'y bad news para sa isa't isa, no? Parang ito'y napaka-immature na mga desisyon na parang hindi nyo na naalala yung kung paano kayo nagsimula, no? Kung paano kayo nagsimula, yun yung mga sinasabi po ng card na to, no? At sabi naman ni Ace of Cups, no, na magkakaroon kayo ng mga new beginning. Yung new beginning na yon ay para sa inyong dalawa, no? Meron sa inyong magtatagumpay, meron sa inyong mangangapa at uuwi sa probinsya, meron naman sa inyong pupunta naman ng abroad, no?
Meron naman sa inyo na talagang hanggang ngayon ay tulala, no? Tulala dun sa sitwasyon na hindi alam kung paano magsisimula at hindi rin halos kumakain, hindi rin halos naliligo, no? Ito yung mga sitwasyon na yun, ha? At meron din pong iba na nakahanap na ng bagong new love, no? At yung iba masaya na dun sa new love nila na parang kompleto na sila, no? Parang isang linggo, 2 linggong naghiwalay ay talagang may new love na, no? Sana all. At dito, no, yung iba naman ay naghahanap pa rin ng next step nila sa sarili nila, no? Yung mga next step nila, yun yung mga hindi sigurado, hindi pa alam ang wala pang katiyakan, no? At yung iba naman gumagawa ng mga new beginning para sa sarili. Yung iba nagtatry mag-aral, yung iba gumagawa ng mas makakabuti sa kanila, no? Pero ang iba dito nakikita natin, mas piniling bumalik sa kanilang probinsya, no? At doon magsisimula ng bagong buhay, no? Kung ano man ang mangyayari sa inyo sa paghihiwalay ninyo, sana gabayan na lang kayo ng Diyos, ha? Ano man ang mga kalagayan niyo, huwag niyong kakalimutang manalangin, no? At maging tapat sa inyong mga nararamdaman, no? Para hindi masyadong mabigat sa kalooban. Okay po, magandang araw po. Ako po si Madam Mamay. Salamat po.